Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Si Luisa na kagagaling lang sa kusina may harina pa sa pisngi at nagmamadaling lumabas matapos marinig ang pagdating na nag-iisang anak at tagapagmana ng mga ari-arian ng mga Perera. She was so excited dahil ilang araw ring hindi nagkita sina Athena dahil sa pagiging abala nito sa kaayusan ng kanilang bayan. Kahit na bagamat may tutol sila noon ng kanyang si Alejandro, sa karera na napili ng kanyang anak ay wala sila nagawa sa katigasan ng ulo nito. Tama ang mama Anita niya. Lalaki itong tulad ng agwela na matigas ang ulo at susundin ang anumang nais ng puso nito. Delikadong propesyon ang kanyang biyanan ay minana ng Yunika iha niya. Walang emosyon ang mukha nito habang nakatanaw sa rose garden niya. Both hands inside the pocket of her camouflage pants. Ang instance nito ay diretsyong bunga ng ilang taong training sa army. Iha, agaw pansin niya rito. Nakita naman niya ang pagpikit nito. Gumuhit ang matamis ng ngiti. And for a second, ay para niyang nakita ang kabataan nito. Inosente pa sa karahasan ng mundo. Ngunit ngayon ay wala na siyang maaninag. Nabahid ng kainosentihan sa mga mata ng anak. Naminana pa sa kanya. Mama! Humalik ito sa kanyang pisngi at ngumiti ng tipid. For a moment, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Nahaplos niya ang pisngi ng anak. Napadaan lang ako. Hindi ako agad magtatagal. Kung ganoon, halika sa kusina at tikman mo ang mga tinapay na binaik ko. Hindi niya tiyak kung kailan niya uli mapapakain ng mga cookies ang anak. Kaya sasamantalahin na niya ang pagkakataon. Patungo sila sa kusina na magsalita ito. Ang papa, hindi ko yata nakikita. Naupo ito sa stall chair. Matapos batiin ang kanilang mayordoma na si Aling Carol. Bago pa man sila magpakasal ni Alejandro, ay naroroon na ang matanda at nagsisilbi sa mga Perera. Kaya kabisado na nito, pati ang kanyang anak. Mabuti naman at nabisita ka rito, Athena. May himig panunodyo ang malumanay na boses na matanda. Maging siya ay lihim na napangiti. Hindi ko kailanman nalimutang may uuwi ako rito sa Sierra Tierra, Nana. Patudyo bagamat seryosong sagot naman ng kanyang anak. Hinayaan niya mag-usap ang dalawa habang abala siya sa paghahain. Magtatagal ka ba rito? Depende sa trabaho ko. Tanging sagot nito. Dahilan para mapailing si Aling Carol. Habang lumalaki si Athena, ay nakikita niya rito ang kabataan ng dating senyora na si Anita. Magkamukha kung hindi man ay magkaugali ang mga ito. Pati pananalita ay minana na yata sa senyora ng mga Perera. Lamang ay nakakalungkot isiping. Pumanaw ito ng maaga matapos mamatay sa isang misyon na hindi nito labis na natanggihan. Itinulak niya sa likod ng utak ang mga pangit na gunitang iyon. Kung ganooy, dalasan mo na lamang ang pagbisita mo rito habang may mga panahon ka pa. Maiwan ko na muna kayo mag-ina. Paalam nito kay Luisa. Sige, Nana, maraming salamat sa tulong. Pagkaalis na matanda ay binalingan ni Luisa ang anak. Wala ang papa mo, nasa Hacienda Piña Franco at mayroong inaasikaso. Heto anak, kainin mo ito. Thank you, ma.
You're welcome, anak. Tahimik niyang pinanood ang seryoso nitong pagkain at malungkot na napangiti ito. Hindi niya kasi mapaniwalaan na napakabilis na lumipas ng panahon. Parang kailan lang ay pinasususo pa niya ito at hiniheles sa kanyang mga bisig sa tuwing umiiyak. Ngunit ngayon ay malaki na ito at isa ng alagad ng batas. Kitang-kita niya sa mukha nito ang mga bakas ng pinagdaanang hirap sa panganib sa nakalipas na maraming taon. Kung maaari nga lang sana niyang hilingin rito na huminto na ay gagawin niya. Ngunit alam niyang walang anumang makakapagbago sa isip nito. Ilang taon ka na nga ba ulit, iha? Natigilan ito sa pagkain at nag-angat ng tingin. Pinagtakhan ang biglaang niyang pagtatanong. Bakit po, ma? Magbe-25 ka na sa susunod na buwan, hindi ba? Wala bang nagkakamaling manligaw sa dalaga ko? Halos masamid ito sa kinakain. Dali-dali namang nagsali ng tubig sa baso si Luisa at iniabot iyon sa anak na tinanggap nito. Sinabi ko lang ang salitang manliligaw ay nasamid ka na. Meron na nga ba, anak? Napailing ito habang sinusuntok na mahina ang dibdib. Matapos mahirapang huminga. Wala po, mama. Bakit naman wala, anak? Maganda ka at kakaiba ang propesyon mo. Tiyak na kahit papaano ay may nagkakagusto sa'yo. Wala pa po iyon sa isip ko, ma. Blanco ang mukhang sagot naman ito. Magsasalita pa sana siya nang sumungaw mula sa pintuan ng kusina ang ulo ng kanyang asawa. Narinig kong umuwi ang dalaga ko, kaya napauwi na rin ako nang wala sa oras. Nakangiting wika ni Alejandro at inilahad ang mga braso nito kay Athena. Tumayo naman ang huli at nakangiting yumakap na mahigpit sa ama. Namiss kita, anak. Kumusta ang Yunika, iha ko? Ayos lang po, papa. Mabuti at nabisita mo naman kami rito. Kamuntik mo nang yayain ang mama mo na puntahan ka sa barracks ninyo. Patod yung biro nito. Nakatawa at saka bumaling sa kanya. Hi, mahal. Hi yourself. Nagtatampo ako sa'yo. Bakit hindi mo itinawag agad sa akin na ngayong darating ang ating anak? Nangingiting lihim naman si Athena habang pinapanood ang paglalambingan ng mga magulang sa kanyang harapan. Aba, sisihin mo ang dalaga mo at hindi rin naman nagpasabi na ngayon siya bibisita sa atin. Kahit na nga ako nabigla rin. Sabay baling sa kanya ng kanyang mama Luisa at ngumiti na matamis. Saglit niya nakalimutan ang dahilan ng pagparito niya sa mansyon dahil sa tanawing nakikita. Kahit papaano ay namimiss niya ang mga ganitong simpleng eksena sa buhay niya. Bakit nga pala naparito, anak? Usisa ni Alejandro habang kumakain na rin ang mga ito ng cookies. Kumibit naman ang balikat ni Athena at ipinangumiti sa ama. Tuluyan ang isinantabi ang totoong pakay ng kanyang pag-uwi rito. Wala lang, papa. Namiss ko lang kayo ng mama. Hindi na ba ako welcome sa bahay na to? Medyo naghimig ng pagtatampo siya ngunit patudyo naman ang boses. Nais naman niyang mapaiyak. Napakarami niyang atraso sa mga magulang. At natitiyak niyang hinding-hindi siya mapapatawad ng mga ito dahil sa kanyang mga lihim na kasalanan. Nagkatinginan ang mag-asawa ng mapuna ang panunumig ng mga mata ng anak. Naipagkamali ng mga itong nananabik lamang siya. Suminghap siya at tumawa. Bakit kasi hindi mo dalas-dalasan ang pagbisita rito, anak? Tutal ay nasa iisang lugar lang naman tayo. Malungkot na pahayag naman ni Senyora Luisa. Nahahawa na rin sa emosyon ng anak. Mawawala ka na naman ba na matagal, iha?
Seryoso na ring untag ni Don Alejandro, bagamat may kalakip na pag-alala sa tinig nito. Walang araw na lumipas na parati sila nag-aalalang mag-asawa para sa kaligtasan ng anak. Hindi biro ang trabaho nito, lalo pa nga sa nangyari nitong mga nakaraan. Nabalitaan nila ang malagim na engkwentro ng mga pulis at sundalo sa mga tulisan na nagpapakalat-kalat sa buong bayan. Marami ang mga sibilyan ang nadamay. Marami rin ang napatay sa parte ng mga bandido at tulisan. Nagdulot naman ng takot sa mga mamayan ng Sierra ang mga nangyari sa matinding pagkabahala na rin para sa kaligtasan, dahil may mga napapabalita noong mga kinikidnap at iniiwang bangkay na lamang. Halos gabi-gabi ay nagro-rosaryo ang kanyang baybahay na si Luisa para sa kaligtasan ni Athena at ng buong Sierra Tierra. Sa awa ng Diyos ay natapos na rin ang sigalot, ngunit tila roon natatapos, dahil nararamdaman ni Alejandro na may mapanganib na namang misyon ang susuungin ang kanilang anak. Huwag po kayong mag-alala, Papa, Mama. Hindi naman po iyon delikado. Sa uri ng trabaho mo, ay hindi maaaring hindi kami mag-alala, anak. Pakli niya, mariin ang tinig. Napayuko naman si Athena. Napahugot ng malalim na buntong hininga si Alejandro at sinulyapan ang kabiyak na malungkot na nakatingin sa kanila, kaya nagpatuloy siya. Simula nang sabihin mo sa amin na iyan ang nais mong maging trabaho, paglaki mo, hindi na naalis sa amin ang matinding pag-alala para sa kaligtasan mo. Alam mo bang parating laging nasa hukay ang mga paa namin ng mama mo, Athena? Araw-araw hindi kami mapakali at makatulog na mahimbing ng mama mo sa tuwing iisipin naming susuong ka sa isang mahirap at delikadong misyon kung saan walang kasiguraduhan ang iyong pagbabalik. Pinigil niya ang bikig na nagbara sa kanyang lalamunan. Nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang asawa na naiiyak na rin. Si Athena naman ay bagamat naiiyak rin, ay pinipigil nito na baka isang araw magising na lang kami sa balitang isang malamig na bangkay ka na. Kaya huwag mo sanang sabihing, anak, na huwag kami mag-alala. Gaano man kadelikado o kadali ang misyong susuungin mo, sa sandaling nagdesisyon kang maging isang sundalo, narito na sa amin, anak, ang pag-alala para sa kaligtasan mo. Patawad, Papa. Naiiyak na sabi naman ni Athena. Hindi na niya pinigilan ang sarili. Tumayo siya at muling yumakap na mahigpit sa ama, na buong lugod na gumanti na rin ng mas mahigpit na yakap sa kanya. Marami siyang gustong ikwento sa mga magulang tungkol sa mga naging misyon niya sa nakaraan, ngunit ayaw niyang bigyan pa ang mga ito ng alalahanin. Marahang pinunasan ni Alejandro ang gilid ng kanyang mga mata at tinapik-tapik ang likuran ng kanyang anak. Parati ka sana mag-iingat, iha. At parati mo kaming tatawagan, ha? Para hindi kami masyadong mag-alala sa iyo. Opo, Papa. Pangako po sa inyo. Ngumiti siya sa ama at bumaling sa ina. Nilapitan niya rin ito at niyakap na mahigpit. Napahagulhol siya ng iyak dahil nagsabay-sabay na ang lahat ng kanyang mga saloobin na kinikimkim niya sa maraming taon. Kalakip na mahigpit na yakap niya sa ina, ang lihim na paghingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan niya sa mga magulang. Hindi pa niya magawang sabihin ngayon dahil lamang sa takot niya. Selfish, mang maituturing, ngunit hindi pa siya handa sa ngayon.
Tiyak kasi na hindi kakayanin ng mga ito ang mga ipagtatapat niya. Bagamat alam niyang sa huli ay mapapatawad at tatanggapin siya ng mga ito, ay alam niyang magdaramdam sa kanya ng labis ang mga magulang dahil sa mga ginawa niya. Hindi pa panahon. Pero kailan pa? Tanong naman ang bahagi ng kanyang isip. Kailan nga ba? Talagang kung kailan mo lang gustong magpakita, ay doon ka lang sumusulpot ano? Ngisi naman ni Anton. Hindi niya pinansin ang patutsada nito habang magkaharap sila sa loob ng opisina nito. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Napag-isipan mo na ba ang inaalok ko sa'yo? Oo. Muling ngumisi naman si Anton. Good. Kung ganoon, hindi ang sagot ko. Natigilan ito at napatitig naman sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Anong ibig mong sabihin? Kukunin ko na ang anak ko, Anton. Naningkit ang mga mata nito. Nagtatagis ang mga bagang. Anong ibig mong sabihin? Kukunin ko na ang anak ko. Babawiin ko na siya sa'yo. Napaawang ang bibig ng alkalde at makaraan bumunghalit ng tawa. Salat sa kasiyahan ang tunog niyon at tila nanunuya sa kanya. Anong akala mo sa anak ko? Laruan? Na pagkatapos mong ipamigay, ay babawiin mo na lang basta-basta? Nagtagis naman ang mga bagang niya. Hindi mo naman siya totoong anak. Hindi ba? Simula pa lang. Walang De Torres na dugong nananalaytay sa ugat niya. At kung hindi ka pa nagpresentang tumayo bilang ama niya, hindi mo sana siya kasama ngayon. Ano naman ang tawag mo sa ginawa mo? Kabutihan? Pagkatapos mo siyang ipanganak, inabandona mo na lang siya. Hindi ko siya inabandona. Ano na lang? Iniwanan? Inabandona? Iniwanan, pareho lang yun, Athena. Dumagungdong ang boses niya sa loob ng silid. Na nangangamba si Athena na baka marinig ng mga tao sa labas ang boses nito. Ang totoo, nung iniwanan mo siya ng gabing yun, Athena, at ako bilang ama niya, ang nag-alaga at gumampan sa dapat ay responsibilidad mo bilang isang ina niya. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin noon? Hindi ka mo siya importante sa'yo, hindi ba? Wala kang pakialam sa sarili mong anak. Pagkatapos ngayon, susugod ka rito para sabihin sa akin gusto mo siyang kunin? Ang kapal na mukha mo. Nagtaas baba ang dibdib nito sa paghahabol ng hininga at pagkontrol sa sarili. Samantalang nanatili namang kalmado si Athena. Bagamat sa kalooban niya ay labis ang kanyang pagpipigil. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Dahil kahit kailan, hindi ka naging ina sa anak ko. Oo nga at hindi ko siya tunay na anak. Pero ako pa rin ang nagpalaki sa kanya. Nag-aruga at kinikilala niyang ama. Wala kang karapatan, Athena. Kung hindi mo rin tatanggapin ang inaalok ko, mabuti pang umalis ka na. Alis! Tumayo siya at lumabas ng opisina nito. At malakas na sinara ang pintuan. Hindi na siya nagulat nang makita ang mga staff ng munisipyo na nakatingin sa kanya. Umiwas siya ng tingin at nagmamadaling umalis. Pinaharurot niya ang sasakyan. Talaga bang may banta sa seguridad ng mga De Torres? Untag naman ni Athena habang nakatingin sa labas ng bintana.
Oo, hindi naman nawala iyon sa nakalipas na mga taon. Wika naman ni Kuya Rod habang nagsasalin ito ng alak sa baso. Makaraan ay inabot iyon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Noong nakaraang eleksyon, malakas ang naging kalaban ni Anton. Si Berdo San Victores. Kilala mo naman yung taong yun, hindi ba? Tumango naman si Athena. Minsan na niyang nakadaupang palad ang binatang asyenderong iyon noon. Tapos, may balibalitang hindi natanggap ni Berdo ang pagkatalo nito. Lalo pa siyang nagalit nang mahuli ni na Anton ang iligal niyang gawain. Nagbebenta siya ng mga babae sa mga dayuhan. What? Doon nagsimula iyon. At ang mga death threats, hindi na natapos. Nag-aalala siya para sa anak. Oo. Siguro, marami rin kasing may galit kay Anton. Dati may hinawakan siyang kaso ng anak ng isang hasyendera rito. Inaabuso ng lalaki ang asawa nito. Gusto nang kumawala, lumapit kay Anton. Kumugwapo at madalas na magkita ang dalawa dahil sa kaso nito. Inakala ng asawa na may lihim na relasyon ang dalawa. Isang araw, muntik nang mabaril si Anton. Mabuti na lang at naagapan. Wala siyang pakialam kay Anton. Ang anak nila ang mahalaga sa kanya. Ang anak ko, may nagtangka ba sa buhay niya? Sa dami na nakakaaway at may galit kay Anton, hindi malabong pati pamilya niya ay madamay. Napabuga siya sa hangin at bumaling sa kawalan. Nakarating sa akin na nagpunta ka raw sa munisipyo at nagkausap kayo. Narinig ng mga tauhan niya na sumisigaw sa galit si Anton. Pumiksi siya at umiwas ng tingin sa pinsan. Inalok niya ako ng trabaho. Gusto niya raw na maging bodyguard ako ng anak namin. Tinanggap mo? Hindi. Bakit, Athena? Gusto kong kunin ang anak ko, kuya. Gusto ko nang mabawi si Artemis. Dahil nag-aalala ka sa kalagayan niya? Tumango naman si Athena. Kung ganoon, handa ka nang ipakilala siya sa pamilya natin? Bumuga siya ng hangin at tumanaw sa malayo. Iyon lang ang tanging paraan para mailayo ko sa kapahamakan ng anak ko. At ano ang sabi ni Anton? Pumayag ba siya? Balungkot na umiling naman si Athena. Kumuyom ang mga kamay at nagtagis ang mga bagang. Hindi. Ayaw niya. Pinaalis niya ako. So anong balak mo ngayon? Tulungan mo akong mabawi ang anak ko, kuya. Abala sa pamimili si Doña Annalyn kasama ang apo nitong si Artemis ng grocery. Ang mga nakasibilya ng mga bodyguard ay nakaaligid lang sa kanila. Ngunit hindi pa rin nila napansin ang mga nasa 5 kataong kalalakihan na kanina pa nakasunod at nakatingin sa kanila. Walang kaalam-alam ang maglola. Sa paligid na may humarang na isa sa isang cart na hila-hila ni Doña Annalyn. Nawala ang ngiti nito nang mapansin ang malaking lalaki sa harapan niya. Bigla siya nakaramdam ng takot nang tutukan siya nito ng baril. Huwag kang kikilos. Kung ayaw mong pasabugin ko ang ulo mo, sumama kayo sa akin. Oo. Nahawakan niya ang braso ng apo. Nanoy bigla ring natakot sa baril na dala ng mama na humarang sa kanila. Parang awa niyo na po. Mama, ano po? Huwag niyo kaming sasaktan. Hindi kayo masasaktan kung susunod kayo sa akin. Tumango naman si Doña Annalyn at sumunod sa lalaki. Saka palang napalingon sa kanila ang mga gwardya. Nagtilian lahat ng umalingaw-ngaw ang mga putok. Si Doña Annalyn ay naluluhang niyakap ang apo. Lola,
Pikit na pikit ang mga mata niya at nagdadasal ng taimtim sa kaligtasan nilang dalawa. Samantala nasa kasalukuyang meeting naman ni Avance si Anton nang humahangos na pumasok ang isang tauhan niya. Putlang-putla ito. Anong meron? Bakit humahangos ka? Lumapit ito at bumulong sa tainga niya. Nanlaki ang mga mata niya. What? Nagmamadali siyang lumabas ng silid at pinahanda ang sasakyan.